eternal truth. We believe in you, God, our strength and salvation. We trust in you. Prayer to the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, enkindle in us the fire of your love. Send forth your Spirit, and we shall be recreated, and you shall renew the face of the earth. Let us pray. O God, who instructs the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, grant us by the same Spirit to be truly wise and ever to rejoice in His consolation. Through Christ our Lord. Amen. Make us all one. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po ang inyong programang kaibigan. Nandito po si Brother Scotty sa inyong ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating programang kaibigan ay hatid sa inyo ng St. Anna Johnson Foundation sa kakanang loob ng Audiophile at SBD Friends. Kasama po natin ngayong umaga si Sister Martha Bruan, PDDM. Ito po si Sister Mary Martha Bruan, PDDM. Nandito naman po tayo upang magkasama-sama sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Kaya manatili po kayo hanggang sa matapos ang programang ito. Si Frater Vince Barachina, SSP. Si Brother Vince po ng Society of St. Paul, bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw ng linggo. Samahan niyo po kami. Si Brother Alex Dario, FLP. So muli po yung magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Samahan niyo muli kami sa pagbabahagi na ng mabuting balita para sa linggo ito. At si Kuya Jings de Guzman. Si Brother Jings po, makinig po kayo sa amin uli. Magandang umaga po. At ang inyong lingkod si Brother Scotty Stera. Tayo po ngayon ay patuloy na babasahin na ang ating magandang balita para makakuha tayo ng inspirasyon bago tayo magpatuloy sa ating talakayan. Babasahin ni Kuya Vince Barachina. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano iyon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi niyo nalalaman ang inyong inihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Okay, so ito ang ating magandang balita ukol sa pagtataas ng sarili
na medyo uso ngayon dito sa atin, sa mundong kinagagalawan natin dahil kanya-kanyang pagbuhat ng sariling bangko. So, Kuya Alex, anong background itong ating binasang gospel? So kung ating titignan po no, yung background dito, tignan muna natin kung saan papunta si Jesus, no? At alam natin itong bahaging ito ng Ebanghelyo no, hanggang chapter 10 of Mark to 52 or 45, ito yung tinatawag na the way, which is the key to the Gospel of Mark, no? So ito yung papunta na sila doon sa Jerusalem, no? Kaya sa next Sunday, ang Ebanghelyo ay tungkol kay Bartimaeus, no? Sa road to Jericho, no? And we know that Jericho is the northern part of Jerusalem. So malinaw na itong dalawang alagad na ito, no, na anak ni Zebedeo, itong Santiago at Juan, no, yung pananaw nila ng Mesiya ni Jesus ay yung pagiging isang political Messiah na magtatatag ng kaharian, no, which is the common understanding among the Israelites during that time. Kaya nung sila'y paparating na sa Jerusalem, so umuna na itong dalawang ito, no? Kasi pagdating ni Jesus doon, itatatag niya na ang kaharian ng Diyos, no? As a political king, as a political Messiah, no? Kaya nag-request na sila, no? Nag-request na sila na kung maaari ay doon sila sa kaliwa at sa kanan ng ating Panginoon, doon sa pwesto na sabi nga natin makikita ang kanilang karangalan, no? Pero makikita natin na hindi lang naman yung dalawa ang nagnanais ng ganitong pag-aambisyon, no? Walang masamang mag-ambisyon, alam natin yon. Pero kung meron man dapat tayong ambisyonin sa buhay, yun ay walang iba kundi ang makatugon sa kalooban ng Diyos sa diwa ng paglilingkod, no? Kasi alam po natin nung nakaraang linggo, no, nung September, no, kung atin babalikan tong nakaraang ni September 20, no, sila yung 12 ding ito ang nagtatalo-talo kung sino sa kanila ang dakila. No? Kaya mapapansin natin sa bandang gitna ng ating binasang Ebanghelyo, kinausap sila ni Jesus. At muli, inulit na naman sa kanilang Panginoon kung ano bang ibig sabihin ng pagiging isang dakila. Nakakalungkot man isipin, pero habang sila'y papalapit, no, sa Jerusalem, kung saan magkatinatawag na harapin ng ating Panginoon ang kanyang paghihirap, no, at kamatayan, tila itong mga alagad na ito ay hindi siya lubusang nakikilala, no? Paulit-ulit siya. Titingnan natin itong issue na tungkol sa sino ang dakila, no? I think 3 beses pa yata ayan na binanggit. Then at the end of the beginning of the second half of the Gospel of Mark, nakakalungkot isipin, no? Kasi si Bartimaeus ay sumunod, no? Maari siguro karoon na sila ng glimpse, no? Sabi nga natin, only Jesus can heal, no, our blindness and the blindness of his apostles, no? Kaya sa ganitong konteksto, no, kaya itong dalawang ito naisipan ng ganoon na sila ay maupo sa kaliwat kanan dahil iniisip nila na Jesus is the political Messiah na pagdating sa Jerusalem, no, ay ibabagsak ang Roman Empire, no, at itatayo ang kaharian at sila yung dalawa ay maupo doon, no, sa kaliwa at sa kanan. So, naintindihan kaya itong dalawang makapatid na ito ang mga sinabi ni Jesus ukol sa kanilang sarili? Kuya Vin. Actually, kung titingnan natin dito sa Ebanghelyo, hindi malinaw sa dalawa. Di ba? Kaya nga sila nagtanong, lumapit. Hindi malinaw kay Jaime at Juan kung ano yung hinihingi nila. Pero ang konteksto nito, may dagdag ko lang dun sa konteksto na inilahad sa atin ni kapatid, si Brother Alex. Isa pa na pwede nating tingnan dito, yung konteksto nitong ebanghelyo na ito na kung mapapansin natin, yun, may kapatid ito, no? So, yung dito, yung lumapit, James and John. Pero yung sa synoptic na sa Matthew, sa Gospel ni San Mateo, chapter 20 yon, yung mother nila ang lumapit at nag-request, di ba? Ano yung request na inihingi nila? Binigyan ito ngayon dito ng kasagutan ng ating Panginoong Yesus, di ba? 3 sagot niya. Una, a place in the kingdom demands suffering. Sa kaharian, tungkol na naman sa kaharian ng Diyos kasi yun naman ang heart ng kanyang ministry ni Jesus. Pangalawa, it is not prerogative of Jesus to determine status in the coming kingdom.
dun sa kaharian na nalalapit, di ba? Hindi yon prerogative, ano ba ito sa Tagalog, no? Hindi sariling pagpapasya. Pangalawang sagot yon na sa request na iningi dito ni Jaime at ni Juan. At pangatlo, yung leadership sa community ni Jesus, ibig sabihin paglilingkod, means service. Kaya nga nasa paglilingkod ang tunay na kadakilaan. Mapapansin natin yan dito sa Ebanghelyo ni San Marcos na ating binasa. Yung sagot ni Jesus nung magalit yung mga alagad, no? Ano kaya ibig sabihin niya nung pinagsabihan niya yung mga alagad? Sister, may alam? Kasi nga dito, ang lumalabas na malinaw, may kanikanyang ambisyon itong mga alagad ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus, pinagsisimikapan niya na mawaglit ito sa isipan ng kanyang mga alagad. Kasi imagine, 3 years nilang kasama ang Panginoong Hesus, lagi sila magkakasama. Pero parang lumalabas na hindi nila nauunawaan kung ano talaga yung mga itinuturo sa kanila ng Panginoong Hesus. Ang parang nananatili pa sa isipan ng mga alagad ng Panginoong Hesus yung sa kamunduhan, kung papaano yung nakasama nila ang Panginoon, na ipinakikita sa kanila kung paano maging isang dakila, ang maging isang pinuno sa pamamagitan ng paglilingkod, pagiging lingkod. Kasi ang tinutukoy niya dito ay yung servant leadership. Sa unang pagbasa mula sa propeta Isaias, tinutukoy na dito yung magiging lingkod ng Panginoon na magbabata ng hirap, na siya magliligtas sa atin na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ito yung sa suffering servant na isinasalarawan ni propeta Isaias, na dito pinakita ng Panginoong Hesus kung gusto natin maging dakila ni Santiago at ni Zebedeo, kaya ba nila na batahin ang hirap na daranasin ng lingkod ng Panginoon na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kung sa Hebreo, Ebed, ang ibig sabihin ng suffering servant, Ebed, siya ang suffering servant. So, nung narinig na ito ng mga alagad, meron palang ambition ito magkapatid. Diretsahan na tinanong ang Panginoong Hesus, na ipinahayag nila yung kanilang nais, yung kanilang hiling. Pero kapuna-puna, nasinimulan uli ni Marcos yung kanyang pagsasalaysay tungkol dito sa magkapatid. Lumapit kay Jesus, sina Santiago at saka si Juan. Ganon din doon sa nakarang ebanghelyo, ang lumapit yung binata. Lumapit sa Panginoong Jesus. Ito, iba naman ang sitwasyon dito. May ambisyon yung magkapatid. Kaya, nais ng Panginoong Jesus na maging malinaw sa kanyang mga alagad na ang pagsunod sa kanya, hindi nangangailangan na magkakaroon sila ng ambisyon kung sino mauupo sa kanan at sa kaliwa pagdating sa kaharian ng ating Panginoon. Kasi yung ipinakikita ng Panginoong Jesus, hindi political leadership kundi servant leadership. Ang nasa kanilang pag-iisip na si Jesus, ito yung magliligtas sa kanila sa pang-aapi ng mga Romano. Worldly yung kanilang iniisip, na hindi naman ito ang gampanin ng Panginoong Jesus, kaya isinugo siya ng Panginoon. So, naisipaliwanag ng Panginoong Jesus na mali ang iniisip ni Juan at saka ni Santiago. Hindi ito ang kanilang dapat na landas na kanilang tatahakin, kundi yung landas na tatahakin nila kapareho na sa Panginoong Jesus, isang servant leader. Palagay ko itong kailangan natin ngayon sa ating lipunan, yung mga servant leaders. Tama, actually magandang comparison din to sa mga politiko natin na gusto tumakbo sa eleksyon, di ba? Ano ba kanilang talagang nasa puso? Di ba? Ito ba ay sila ba ay gusto nilang malagay sa pwesto para sa sila ay makatulong sa kapwa o sa sarili nila, di ba?
or kung makakuha sila ng pwesto, sila yung magiging tanyag, di ba? Anong masasabi mo, Kuwebeng? Kaya nga, para bang kinonsol ng Panginoon natin dito yung dalawang ito na nagtanong sa kanya, si Jaime at si Juan, sapagkat di ba nagalit, bakit nagalit yung 10? Kasi ambisyoso. Yun lang, sa simpleng pag-exegesis ba nitong ebanghelyo nating binasa. Yun nga, yung ambisyon talaga nila na maging yung umupo, di ba? Yung sa isa sa kanan, isa sa kaliwa. Kasi nakabatay yun sa kanilang pananaw tungkol kay Jesus. Kung sino si Jesus sa kanila, isang political leader. Diba? Yun naman kasi ang sitwasyon ng ating Panginoon, pero hindi yun ang tinutukoy, diba? Sinabi yun ni Sister Martha, yung suffering servant, na kung mayroon kayo dyan, yung sa aklat ni Propeta Isaías, sa chapter 53, yan ang unang pagbasa sa linggong ito. So, nandun yung relation nitong ebanghelyo ni San Marcos sa unang pagbasa. Kaya malinaw dito yung tunay na lingkod ng Diyos ay talagang hindi naman parang predetermined na yung suffering, no? Hindi naman yun ang ibig sabihin nito. Malinaw na kahit sino naman, di ba, sa ating lipunan, kapag naglilingkod tayo, hindi natin masasabi na ang paglilingkod natin ay talagang sagana, lahat lang sa katuwaan, kasiyahan, talagang nandun, darating at darating ang mga paghihirap kung tayo'y maglilingkod at susunod sa Panginoon. Yes, Kuya Jings? Actually, ganito yun eh. Nagalit yung mga ibang disciples kasi mahina uminom itong dalawang ito. Kaya sabi ni Jesus Christ, gusto niyong umupo dito sa kaya mo nyo bang uminom ng mga iniinom ko? Sabi ni Jesus Christ, hindi nyo kaya uminom. Sabi bakit mahina na uminom yung dalawang yun eh. Tapos gusto nila umupo. Pero naalala ko lang joke yun kasi hindi ba merong salita si Jesus Christ na na dumating si John, hindi nagfa-fast. Tapos ano yung sinasabi niya? Sabi niyo luko-luko siya. Dumating ako. Sabi, the Son of Man came. Tapos hindi si John pala nagpapas. The Son of Man came, hindi nagpapas, umiinom. Tinatawag yung lasenggo. Sabi niya kaya umiinom talaga silang mga konsya, mga binatayan, yung mga bata, umiinom talaga sila. Kaya actually, yung naalala ko lang joke yun. Masyadong seryoso si Father Beans kasi. Yes, maganda siguro kung ano pa ba ang yes, Kuya Jing. Pero you will notice na mayroong salita si Jesus Christ na ang sabi niya, ang kanyang ama lang ang magdidesisyon. And this is one of those. Sabi niya gano'n, ang magdidesisyon niyan ang aking ama. Tapos meron pa rin siya sinabi na walang nakakaalam kundi ang aking ama. Kaya merong mga times na makikita mo, kahit na sinasabi niya, isa siya sa kanyang ama, I and the Father are one. What the Father has is mine. Sinasabi niya yun. Meron siyang salita na ang sole decision, unilateral decision sa kanyang ama, isa ito sa mga yun. Sabi niya gano'n, magdidesisyon ng aking ama. Tapos, even the Son of Man, hindi alam kung kailan ang hukom darating. Ama lang ang meron pa yan, binilang ko mga 5 yan na sinabi niyang na ang magdidesisyon ng kanyang ama, hindi niya alam. Yes, yung sinabi ni Jesus dito na ang sino man sa inyo ang nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. Ano ibig sabihin ng pagiging dakila, sister? Ang maglingkod sa ating kapwa, maglingkod sa bawat isa, madinaw na sinabi niya. Ito yung tinukoy ko kanina, yung maging servant, binibigyan ng Panginoong Jesus kung ano ang talagang kahulugan ng paglilingkod. Hindi yung alipin, kasi tayo pag sinabi nating servant, ang naiisip kaagad natin alipin at saka mga katulong sa bahay. Na kung tutuusin naman talaga, ang katulong naglilingkod,
Pero ang pinahihiwatig ng Panginoong Hesus dito, kung nais natin maging dakila, huwag nating isipin yung maupo sa kanan, sa kaliwa, kung sino mauuna, kundi mauna na maglingkod, magpakababa na paglingkuran ang bawat isa. Maglilingkod tayo, hindi tayo ang paglilingkuran. Kasi sinabi naman ng Panginoong Hesus din na kaya naman siya nagpunta dito, hindi para paglingkuran, kundi unang-una siya ang nagpapakita ng halimbawa na maglingkod. Yes, Kuya Jings. Pero logical yan yung mga marurunong silang gagawa. Ang pagluluto, sino magluluto, di marunong magluto. Pag meron kailangan ayusin sa kotse, sino mag-aayos, di yung marunong. Ganun lang. Kaya dito sa mga, parang ito pag yung mga bagay na kailangang paglilingkod, ang pinakamarunong diyan talaga si Jesus Christ. Kaya siyang magtuturo sa atin kung ngayon pag natuto na tayo, disipulo, then we can do what He is doing. Pero yun ang logic diyan, yung marunong talagang siyang magse-serve. Kaya mahirap na utusan mo yung magluto ka. Hindi marunong magluto yun. Hindi ikaw marunong magluto. Dito, ikaw muna, ganito yan. Hindi magdusa ka sa kung magpagluto sa hindi magandang pagkaluto. Dali lang na. Pero Brother Jings, di ba kung nais naman talaga natin maglingkod at saka yung talagang kung tapat yung pagnanais natin sumunod sa Panginoong Hesus, kahit hindi tayo marunong, magsisikap tayo na matuto. Di Tama ba, yun, tama na yun. matuto. Oo, at saka merong teacher. The only teacher. The only teacher. Kaya, Guro ang address dito, si Jesus Christ. Guro. Hahanap at hahanap ng paraan para magawa natin, Kasi kung nais natin talagang gawin yung isang bagay, ito yung sinasabi ng mother ko pagka gusto nyo, kahit magmukha kayong tanga, gagawa kayo ng paraan para masunod ang gusto ninyo. So ganito din, sa pagsunod sa ating Panginoon, sa pagiging isang lingkod, maghahanap tayo ng paraan kung di natin alam, para magawa natin, matutunan ang mga bagay-bagay na hindi pa natin alam. At yung of course, ang una nating talagang guro, walang iba naman kundi ang Panginoong Hesus, na una tayong matuto sa Kanya at matuto sa bawat isa. Kasi sa mga alagad, palagay ko, meron naman talaga silang kanikanyang karunungan at kaalaman. Di magtatanong ako dun sa nakakaalam, kung di ako marunong magluto, yung marunong magluto sa kasama ko, turuan mo naman ako para maipagluto ko naman sila para hindi siya lagi ang magluluto. Kung siya marunong katulad ng binanggit nyo, mag-ayos ng kotse, maglinis ng kotse. Kung hindi ko alam, kasi siya lagi ang maglilinis, o turuan mo ko para sa susunod ako naman ang maglilinis. Kasi pero itong Brother Vince, itong huling-huli na for the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. Anong ito na yung tinutukoy na nito yung the ultimate sacrifice of God's service to humanity when He offered, when the only begotten Son of God made man in Jesus, di ba? When Jesus offered Himself on the cross, that was the ultimate sacrifice that in a way we can see na that sacrifice was the perfect service, the most perfect service of the Son of God to humanity. That is why we were saved by that crucifixion, by that death of Jesus on the cross. Bakit kailangan siyang bakit kailangan na gawin ni Jesus Christ yun? Oo. Brother Alex. Okay, kung babalikan natin yung konteksto ni San Marcos na kung kailan ito naisulat at para kanino ito isinulat. Sabi nga natin, this gospel was written for those young Christians who are in the situations na tawag nating persecutions, no? So ang hamon dito ay paano sila mananatiling tagasunod ng Panginoon sa kabila ng paghihirap na kanilang nararanasan. That's why you will notice in the Gospel of Mark, yung first chapter, verse 1, na sabi, this is the gospel of Jesus, the Christ, the Son of God. But you will see, the word Son of God, though He is God, He became one of us.
Kaya mapapansin after ng confession ni Peter, nung sinabi ni Peter, you are Christ. In Matthew, you are Christ, the Son of God. Lagi ibinabalik, no? Na sinasabi ni Jesus, and the Son of Man. No? Dito binanggit ulit ang and the Son of Man. Hindi sinabi and the Son of God. Bakit? Dahil ang sabi nga, no, for us to be saved, no? Kung titignan po natin sa theology of salvation, no? Man is the author of sin, but there is no human solution. No? Then, the effect of sin is continuous, infinite yan. Pero ang tao kasi, hindi naman siya infinite. Siya ay with finality. So, kailangan ang tumubos ng kasalanan ay totoong Diyos, no? Because He is eternal, and the sacrifice is once and for all, must be also eternal, at totoong tao. No? So, ito ay masasagot kung ating titignan yung connection ng though He is God, He is one with us. Kaya, nung siya'y nakapako sa krus, anong sinabi ng centurion? Truly, this man is the Son of God. Dito rin sa ebanghelyo na ito, pwede nating sabihin yung sinatawag sa theology na yung Christology from below and Christology from above. Yung understanding natin na yung sa Christology from above, ito yung pag-unawa natin sa Diyos, sa kanyang pagiging Diyos, the divinity of God. Diba, nandun ang concentration noon, yung Christology from above. Pero yung Christology from below, yung katauhan ng Diyos, yung Diyos na naging tao, doon ang pinag-uusapan. Meaning, yung emphasis, yung humanity. But the challenge for us in understanding this, why mention this, Christology from above and Christology from below, it is precisely the point of really having the balance, diba, in our understanding of that Christology from above, which emphasizes the divinity of God, and that Christology from below, which emphasizes the humanity of God. Dapat iisa ito, at nakita natin ito dito sa ating Panginoong Yesus sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay, di ba? Kaya nga yung isang Christological title dito na mention ng evangelist na si San Marcos is yung anak ng tao, di ba? Yung Son of Man. Aside from the Son of God, this is another Christological title that was mentioned, and sabi ni brother Alex kanina, yung sa cross, yung ano yung tawag nito, yung pagpapatunay ng centurion na ito nga ang anak Saka, ng Diyos. ang maganda dapat natin makita rito, no, ay nagsiset ng halimbawa si Jesus diba? Hindi ka naman pwede mag-set ng halimbawa na tularan ka kung ikaw ay hindi rin maging katulad nila bilang isang tao. So, yun ang panawagan ngayon sa mga tunay na Kristiyano, na ang pakikibahagi, no, sa panguling pagkabuhay ng Kristo ay pakikibahagi sa kanyang sakripisyo. Ito yung Christology niyan. Actually, yung off na word sa English, pag tinranslate sa Tagalog, marami yan Si Jesus as Son of God, anak ng Diyos, maraming supporting verses dito sa gospel na anak siya ng Diyos. Pero yung anak ng tao, wala. Kaya yung siya is anak ng walang supporting na anak siya ng tao. Walang supporting verse na anak na siya. Sinabi lang doon, anak ng Diyos. Kaya yung anak, Son of Man, it means anak siya ng Diyos na tao. Ganun ibig sabihin nun. Anak siya ng Diyos na tao. Ganun ang ibig sabihin. Kasi si pagbabasa ka ng comics ni Superman, si Superman, man of steel. Man of steel, sabi ganun. Ibig sabihin na, taong bakal, man of steel. Kaya si Jesus Christ is anak na tao. Anak, hindi anak ng tao, anak na tao, anak ng Diyos na tao. Ganun ibig sabihin nun. Yun ang Christology nun. Magaling yung play of words ni Brother Jinx. Pero dito na, diba, sapagkat ang anak ng tao, dito yun ang minimension ko kanina na nandito. Although it has no supporting details, but in a way, the evangelist mentions it because sabi na nga dito, kailangan na maging katulad, maging solidarity ito yung tinatawag na solidarity ng Diyos sa tao
Yun ang gustong the suffering God who suffers with us, 'di ba? Nakaisa natin kasi hindi niya tayo maliligtas kung hindi siya naging tao, naging hindi natin kaisa. Tuloy natin ang ating pag-uusapan, but in the meantime, we'll pause for a break. Babalik po kami. Diyan lang po kayo. No hay nada que nos pertenece en lo que poseemos, lo que usamos con nuestros nombres, son cosas tomadas bajo nuestra forma humana. Nuestros cuerpos y almas solo pertenecen a Dios, un cuerpo del que gozamos en esta vida terrestre. Un cuerpo del que gozamos en esta vida terrestre. Un cuerpo del que gozamos en esta vida terrestre. No somos más que actores desempeñando su papel de ser humano, sabiendo que todas estas cosas solo son ligadas a la materia. Tendríamos que actuar y pensar de manera virtuosa, sabiendo que existe una equidad en el juicio de Dios. Resultamos de Dios y eso para siempre. Cuando dejamos de ser, nos despertamos a la realidad, elevándonos nosotros mismos a la comunión espiritual con Dios. Hemos nacido con la luz, donde todos nuestros deseos pueden ser realizados. Así repartimos la paz, este inmenso poder, y vivimos en la alegría. Así de esta manera amamos cualquiera que sean nuestros papeles de humano. Nosotros, niños de Dios, no tenemos que acosarnos, poco importa la amplitud de nuestros problemas. Mientras vivimos nuestras vidas en alguna parte, en un momento dado, solo se trata de un papel que vivimos un corto instante. Sí, un papel, solo un sencillo papel. Sí, un papel, solo un sencillo papel.
Okay, nandito na po tayo sa second half portion ng ating programang Kaibigan. Hatid sa inyo ng St. Andrew Johnson Foundation, SBT Friends, Audiophile, at ng marami pa pong iba. Ang inyong programang Kaibigan ay sa inyo sa DWAD 1098 AM Radio tuwing linggo 10 to 11 AM, Action Radio 1161 AM Radio Dagupan tuwing linggo 12 to 1 PM, Radio Maria 99.7 FM Tarlac, 2nd, 4th, and 5th Sunday, 3:30 to 4:30 PM, simultaneously heard over 101.5 FM Cagayan and 102.1 FM Isabela. Okay, asa na tayo doon sa pinag-uusapan natin kanina tungkol sa pagkatao ni Jesus? Okay, Kuya Vic. Actually, yung sinasabi natin kanina na naputol tayo bago tayo mag-break, yung tungkol dun sa anak ng tao, di ba? Na malinaw dito na sinabi sa last part ng gospel, no? Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Malinaw dito na naging tao yung ating Diyos sa kay Jesus, 'di ba? Si Jesus na ang tinutukoy nito yung anak ng tao sapagkat nakiisa siya at iniligtas tayo ng Diyos sa nung naging tao siya, 'di ba? Nung namatay siya doon sa krus, ipinako siya at namatay doon sa krus. Naniniwala tayo na ang ating Panginoon sa pamamagitan noon ay tayo'y naligtas. So, siguro maganda basahin natin ang ating second reading, first reading and second reading para mabigyan tayo ng mas maliwanag na pahayag. Unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang kaniyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y may sasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yung second reading. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo, mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang meron tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono na mahabaging Diyos at do'y kakamtam natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So ano ba talaga ang pakulugan ng pagiging dakila ayon dito sa mga binasa nating readings? Yes, Kuya Vince? Yung pakahulugan ng pagiging dakila, kung ano yung pagiging dakila, paano tayo nagiging dakila, hindi ito sa pamamaraan ng tao, di ba? Sa pamamagitan ng kanyang kakayahan, sa pamamagitan ng ating kakayahan, kundi malinaw dito na ang pagiging dakila, sinagot ito sa ating ebanghelyo, di ba? Sa pamamaraan ng paglilingkod, di ba? And yung paglilingkod na yun na tinutukoy ng ating ebanghelyo, yun ay pinatutuhanan mismo ng anak ng tao, 'di ba, sa ating Panginoong Hesus nung siya ay nagmi-ministry pa, no? Nung siya ay ministry sa kalupaan ng Judea at
hanggang sa Jerusalem, hanggang siya ay mamatay dun sa krus, malinaw na malinaw yung kung paano pinakita ng ating Panginoon ang tunay na paglilingkod, na kung saan nakikita yung tunay na kadakilaan ng isang tao, na yun din ang paanyaya sa atin. Na sa akin, isang more than yung pagiging dakila, aside from the fact na nakikita ito sa paglilingkod, nakikita rin ito sa kababaang loob, di ba? No? So you can only serve if you are really that yung mababang loob mo, tinatanggap mo yung mga kainaan mo, hindi ikaw yung naglilingkod na lording over your your constituents, no? Yung yun naman, dapat may kababaang loob ka, marunong ka rin kung ikaw ay pinuno, na atasan na maging pinuno, di ba, ng isang organisasyon. Malinaw dapat sa iyo na hindi mo dapat pagpanginoonan yung pinaglilingkuran mo, di ba? Kasi para ka ring gaya ng isang hintil. Tapos yung dinadakila, ikaw na pinuno ay siyang nasusunod. Hindi yon. Dapat, kaya nga may democracy tayo, di ba? sa demokrasya, malinaw yon. Sa panahon ng ating Panginoon, yun din ang ipinunto ng ating Panginoon sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang mga alagad, na ang tunay na kadakilaan na na bulaga nga tayo dito nung sinagot yung halimbawa ng isang bata. Diba? Sa mga nakaraang mga ebanghelyo na ating pinagnilayan, pinakita doon na kung sino ang tunay na dakila sa harapan ng ating Panginoon, sa kanyang kaharian. Diba? Kasi yun ang pinipreach niya, yung kanyang kaharian. Yes, Sister Martha. Brother Scotty, kung ang pag-uusapan ay tungkol sa kadakilaan na pagiging dakila, na ito naman siguro talaga yung tinutukoy dito sa ebanghelyo natin ngayon. Ang naalala ko, yung sa 13th chapter ng Gospel ni John, when Jesus has washed the feet of His disciples. Isang halimbawa na pinakita ng Panginoong Jesus kung papaano na ikaw, na kahit siya ang Panginoon at Guro ng kanyang mga disipulo at alagad, na nagpakita ng kasimplihan at kababaan ng loob na hugasan ang paa ng kanyang mga disipulo. Samantalang ito ay gampanin ng isang alipin. Kasi sa kultura ng mga Hudyo noong araw, kasi noon wala namang eroplano, wala namang bus, walang taxi, walang mga kotse. Pagka naglalakbay ka, nagagamitin mo yun. Ikaw, either kung mayamang ka, may kabayo ka. At kahit may kabayo naman, talagang madudumihan ang paa mo. At yung wala, maglalakad lang talaga. So, sino maghuhugas ng paa nila? Yung alipin sa bahay. Kaya nga sa bawat bahay ng mga Hudyo, kahit ng mga Romano, meron silang planggana ng tubig. Unang gagawin, huhugasan ng paa ng kanilang panauhin. Ginawa ng Panginoong Jesus. Mapapansin natin sa Ebanghelyo ni John, wala yung institution ng Holy Eucharist, kundi yung washing of the feet na pinakadiwa ng pagtatatag ng banal na Eucharistia, na walang iba kundi yung pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa sa pamamagitan ng paglilingkod. Dito nakasalalay ang kadakilaan, kahit ikaw maging pinuno ka, ikaw ang Panginoon, yung servant leadership, ikaw ang manguna na maglingkod. Yes, Kuya Jings? Merong palaisipan dito merong kapatid na verse ito. Yung nakapako sa krus na magnanakaw. Yung dying thief. Ang layo, Pero sabi ni Lord, remember me when thou art in paradise. Sabi ni Jesus Christ sa kanya, today, you shall be with me in paradise. Ibig sabihin nun, katapusan na niya yung araw na yun. Itong dalawang ito, ano kaya, pag sinabi ni Jesus Christ, today, kasama ko kayo, nandito ka sa paradise. Ibig sabihin nun, katapusan na nila. Diba? Matatanggap kaya nila yon?
parang iisipin mo rin, ano, Brother Alex, ano sa yung analogy noon eh. Ibig sabihin nun, hindi sila natatakot alam nila na pagkatapos ng kamatayan yung hinihiling nila kay Jesus Christ. Kaya sa dalawang magnanakaw na kasama ng Panginoong Hesus nung siya nakapako doon, ano? Kasi ang Panginoong Hesus naman talaga siya inosente, wala naman siyang ginawa talaga na kapareho nung dalawa na against sa batas ng lipunan. Kapag pinako ka sa krus, ito isang pagpapahiwatig na ikaw talaga ay kriminal. Kasi kriminal lang ang pinapako sa krus Iskandalo yun na mapako ka sa krus. Para sa mga Hudyo, napakalaking iskandalo ng Panginoong Hesus na nakapako siya sa krus doon kasi mga kriminal lang ang pinapako sa krus. Pero yung isa, siya naniniwala. Yun nga, napakalaking grasya naniniwala siya na ang nasa gitna nila hindi lang tao, kundi Diyos. Kaya nga sinabi niya, Jesus, kapag ikaw ay pupunta ngayon sa kaharian mo, isama mo ako. Na tinutuya pa siya nung kasama niya na nakapwa niya magnanakaw. Kasi yung isa hindi naniniwala sa Panginoong Hesus. Alam nila, dahil nakapako sila sa krus, lahat naman sila mamamatay Yun naman talaga ang purpose, kaya sila ipinako na unti-unti silang mamamatay. Na ito, kung di ako nagkakamali, na adapt ng mga Romano, ginagawa ng mga Phoenician. Napakalaking iskandalo. Yung biruin nyo na hinamak na ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili, na hinayaan niya para lang tuparin ang layon ng ating Diyos Ama, na mapako siya sa krus, na alam niya na ipinapako lang sa krus ay mga kriminal. Na dahil siya yung suffering servant na tinutukoy ni Isaias, kailangan niyang pagdaanan iyon, nabatahin niya yung hirap, yung sinasabi nga niya, nababatahin yung hirap para lang matupad yung pagtubos sa ating mga kasalanan. At yung isang magnanakaw, naniniwala siya, ito talaga ang anak ng Diyos. Kaya confession of faith niya yun profession of faith. Kapag Jesus, pagpasok mo sa kaharian ng Diyos, isama mo ako. Pero yung isa, wala sa kanya yung grace ng conversion hanggang sa huling sandali. Hindi siya naniniwala na si Jesus talaga ang anak ng Diyos. Kaya yung centurion, ito maganda talaga yung ebanghelyo ni San Marcos Yung divinity, yung pagka-Diyos ng Panginoong Hesus, talagang tumingkad doon sa krus. Kaya naman nasabi ng centurion, ito talaga ang anak ng Diyos. So, kaya nga yung maidagdag ko lang doon sa sinasabi ni Sister Martha, doon sa ating Panginoon, yun sa krus, di ba? Yung bilang pinakadakilang lingkod ng ating Ama na inialay ang kanyang buhay, namatay para sa katutubos ng ating mga kasalanan. At yung magnanakaw, alam mo sister, seryoso na tayo masyado dito, no? Yung magnanakaw na yun na mabuti, magnanakaw pa rin, no? Pero kasi ninakaw niya di ba? He stolen the paradise, di ba? Kasi naisama siya ng Panginoon natin. Naniniwala ako naisama siya ng ating Panginoon, kaya magnanakaw pa rin siya, no? Nakaw niya doon sa Calvary scene na yon, sa nung nakapako na sila, nakapako ang ating Panginoon sa krus at sila rin kasabay nila. Pero kung babalikan natin ang gusto talaga nating tumbukin ang ating ebanghelyo, yung ating Panginoon, maintindihan natin bilang pinakadakilang lingkod ng Ama. Parang yung, di ba, pagiging alipin na mention ni Sister Martha kanina, yung episode sa John 13, no? Yung mandatum, yung parang institution narrative ng parang yun ang sa Holy Eucharist, di ba? Yung washing of the feet. Kasi sabi niya, gawain na nga ng isang alipin, pero ipinakita ang halimbawa ng ating Panginoon. Ako nga na inyong guro at maestro, naghugas sa inyo ng inyong mga paa,
maghugasan din kayo. Di ba? Ang gandang paanyaya. Sabi ko, gawain nyo na isang alipin, pero makikita mo kaya nga, in every recollection or retreat na kinakandak namin, one time na hindi kinandak pala namin, may na-attendan ako na may washing of the feet talaga. Sabi ko, ano ba ito, reenactment? Mayroong ganun. Talagang napapaluwa ako noon kasi especially nung may leadership training seminar ako noon na attendan, yun, pagbabahagi ko kasi nasa ikalawang bahagi na tayo, pagsasabuhay na. So yun ang isa sa aking mga halimbawa karanasan na talagang yung paglilingkod na the greatest service that we can do really is really to serve, to give ourselves to everybody, to others. Alam mo, uso ngayon yung washing of the feet. Maraming nag-washing of the feet sa spa. Pero Kuya Alex, paano ba natin may yung pagiging dakila sa panahon na ito? Paano ba natin na ito yung kadakilaan nga, sabi nga natin ay kailangan ay naayon kung ano ba ang isinasaad ng mabuting balita o ng ebanghelyo. At malinaw sa ebanghelyo ni San Marcos, no, sa paggamit nga ng larawan ng isang bata. Kasi pinaalala ulit sa kanila yan, no, na ang pagiging dakila actually ay yung pakikiisa sa mga duka, pakikiisa sa mga mahihina, no, pagdamay sa mga, sabihin na natin, sa mga biktima ng walang katarungan. No. Kaya malinaw yung sinabi ng Panginoong Yesus nung sila'y nagtatalo tungkol sa pinakadakila. Sabi ng Panginoon, tumawag siya ng isang bata, no. Tapos ang sabi niya, sino mang tumanggap sa batang ito'y tumanggap sa akin. Sino mang tumanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. At dito rin natin makikita ang ibig sabihin ng pagkakatawang tao ng Diyos. Siya'y nakiisa sa atin. Siya'y nakisugat sa atin. Siya'y nakidamay sa atin sa ating kahinaan. So ang pagiging dakila is for us to identify with these poor people. Kaya sasabi nga natin, ang simbahan ay inaasahang maging simbahan ng mga duka, na siya rin idineklara ng lokal na simbahan ng Pilipinas bilang taon ng mga duka. Ngayon din, World Mission Sunday, pagsasabuhay din pala ng salita ng Diyos ngayon. World Mission Sunday, di ba? Inaanyayahan tayo ng ating Panginoon na siguro isang pag-uugnay natin dito na yung mga naglilingkod, di ba? Yung paglilingkod hindi lang sa papadala ka sa kung saang lugar, di ba? Sa Africa, magiging kaisa kanila. Hindi po yun, hindi lang po yun. Isa lang po yun na pwedeng gawin natin, pero ang higit na paglilingkod na mini-mention sa atin dito, yung higit na misyon sa atin ng Panginoon, na yun mismo ang kanyang misyon ay yung magbahagi ng ating sarili sa ating kapwa, di ba? Yes, yes, Kuya, Sister. Alam mo, ang ganda ng ebanghelyo ni San Marcos, yung in-employ niyang literary device, yung inclusio. Sa umpisa ng kanyang ebanghelyo, pinakita na doon kung ano ba yung portrait ng Panginoong Jesus na nais na patingkarin ni Marcos. He is the Son of God. Tapos towards the end, yung confession ng centurion na siyang anak ng Diyos. Sa akin, ang nakikita ko ditong paanyaya, ngayon naman on a international level, we are celebrating the year of consecrated life. On a local level, national level sa atin, year of the poor. So, sa bawat isa sa atin, lalo na sa amin, mga consecrated person, ang paanyaya at ang hamon, gawin namin yung paglilingkod, pati yung halimbawa ng Panginoong Jesus na binata ang paghihirap, na meron talagang ligaya. Naipahayag pati ang mabuting balita sa diwa ng galak at tuwa, na yung galak ng ebanghelyo na ihahatid natin, dadalhin namin sa ating mga kapatid, lalo na yung mga salat sa buhay, yung mga kapuspalad, lagi na andun na maipakita, mapamayani yung katuwaan at kagalakan, na kahit sa gitna ng kahirapan, meron pa rin karanasan ng katuwaan at kagalakan na hindi lang paghihirap. Kasi sa paghihirap, dito, ang sa kabila ng paghihirap, yung kaluwalhatian, kaginhawahan, kaligtasan at kagalakan, at yung pag-asa
na makaisa natin ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus, na siyang ating tagapagligtas na anak ng Diyos. Ano ang pangako ng Diyos sa magiging tapat sa Kanyang hanggang sa huli? Yung pagiging dakila. Yung pangako niya sa ano yan? Yung pangako ng buhay na walang hanggan, di ba? yung sinabi niya siguro, yung napag-usapan natin yung magnanakaw, yung mabuting magnanakaw din. At nung nakaraang linggo, di ba? Yung eternal life. Yun ang promise sa atin, yun ang reward, yun ang premyo. Pero alalahanin din natin na ang kaligtasan ay isang grasya din ng ating Panginoon na ibinibigay sa atin, na ibig sabihin sa ating pagsusumikap lamang ay hindi ito mangyayari kung wala ang kanyang grasya, ang kanyang biyaya, ang biyaya ng Diyos sa pag-aasam natin ng ating kaligtasan at paano natin makakamtan yung buhay na walang hanggan, di ba? Tama. Kuya Alex, meron kang dadagdag? So ito rin siguro Kuya Alex, siguro yung ibaydagdag ko lang ngayon, linggo ng pandaigdigang misyon, di ba? Yes, yung na-mention ko sa inyo na isa rin na pwede ninyong pakikiisa sa pagdiriwang na ito bilang inyo ding apostolado o paglilingkod, di ba? Paglilingkod sa ating simbahan, sa mga nakikinig sa amin, naanyayaan kayo na kahit kunti lang yan, magbigay kayo ng inyong sa kolekta. Magbigay kayo sa sobre. Kasi isa itong konkretong bagay. Alam lang natin yung mga ipinapadala, ang nagmi-mission. Hindi po. Binibigyan tayo ng global, kaya nga World Mission Sunday, no? Binibigyan tayo ng global perspective of solidarity. One thing that we can do is yung offerings, di ba? More than our, yung pagtuturo lang, pagpipreach lang. Dapat mayroon talaga tayong offering for their provisions ng ating mga missionaries na sinasabi natin. Yes, Kuya James. Okay, mapunta tayo dun sa last time, mapaalaala natin. Actually, pag yung napakakapal na libro ng Bible, pag titignan mo talaga ang highlight nun, you can disagree with me. Pag titignan mo talaga ang highlight nun, yan yung gospel na binasa natin last week. What will I do to gain eternal life? Sa kapal ng Biblia, yan yung verse na yun ang highlight nung wala nang mahalagang meaningful na verse ng Bible kaysa ka doon sa kasi yun, it tops all the teaching of the prophets and what will I do to gain eternal life? At yun inexplika ni Jesus mabuti kung paano natin magkakaroon ng eternal life. Yun ang highlight ng para sa ating mga tagapakinig. Yun ang wag nilang sikapin na maging kulang ang ginagawa nila para to gain eternal life. Kaya yun ang meditate ng ating mga tagapakinig at they will come out with the conclusion na talagang yun ang dapat natin pag-aralan mabuti. Tama yun, yung how do I inherit the eternal life? How do I gain eternal life? Paano natin kakamtin ang buhay na walang hanggan? Sapagkat lahat tayo, alam natin, nagjo-join tayo ng religion, di ba? Nagiging Katoliko tayo, nagiging Kristiyano tayo sapagkat gusto natin, inaasam natin ang kaligtasan. At gusto natin yung buhay na walang hanggan. Gaano man ito kahirap. Pero sabihin natin, alalahanin natin na ito'y sa pamamagitan pa rin ng Panginoon, yung kooperasyon natin at biyaya ito ng Panginoon, yung kaligtasan na sinasabi natin. Okay, so with that, magpapaalam na po kami hanggang sa susunod na linggo sa ngalan po ng aming mga kasamahan, si Brother Vince Barasina, si Sister Martha Bruan, si Brother Alex Dario at si Kuya Jings de Guzman, ito po si Brother Scotty po hanggang sa susunod na linggo. God bless you. As our Savior, make us all one in Him. Fill us with the Spirit of Christ, that we may glorify Your name. Make us all one in